Matatanaw na ang resulta ng rehabilitasyon sa EDSA Kamuning Busway Station at ng itinatayong Kamuning Footbridge. Ang detalye sa ulat ni Bernard Ferrer. Sobrang hirap niyang akyatin kasi sobrang taas. Ganitong araw-araw na pinagdadaanan ni El sa tuwing tatawid sa tinagurang Mount Kamuning Footbridge. Ayon kay El, hindi maiwasang huminto sa kalagitan ng footbridge dahil sa sobrang hingal. Minsan may mga naabutan pa akong mga matatanda na hirap na umakyat. Dagdag pa niya, kung minsan ay nangangamba rin siya sa kanyang seguridad, lalo na kapag ginagabi dahil sa kawalan ng guard sa footbridge. Dahil sa kanyang edad, hirap na rin si Yasmin na makakyat sa Mount Kamuning Footbridge. Kaya umaasa siya na sa lalong madaling panahon ay tuluyan ang matatapos at magagamit ang bagong Kamuning Footbridge. Maganda sana exercise pero mahirap po talaga, lalo na pagka mga senior citizen po. Sa kasalukuyan, patuloy ang konstruksyon ng bagong Kamuning Footbridge sa northbound at southbound na bahagi ng EDSA. Naikabit na ang mga hagdanan at elevator na inaasang magbibigay ginhawa sa mga senior citizen, persons with disabilities o PWDs at mga buntis na pasahero. Ang bagong footbridge ang papalit sa napakatarik na Mount Kamuning Footbridge. Samantala, sa EDSA Kamuning Busway Station, nailagay na ang station name at mga wayfinding signage, kabilang ang transit map at fare matrix standee. Napalitan na rin ang lumang waiting shed at mga railings. Naitayo na rin ang guard, janitor at traffic officer post. Mas malawak at mas maliwalas na ngayon ang bagong EDSA Kamuning Busway Station. Inaasang mailalagay pa ang orasan at iba pang kinakailangang pasilidad sa mga susunod na araw o linggo. Ang dalawang proyekto ay may kabuang halagang 89 million pesos, kusan halos 54 million pesos para sa bagong footbridge at mahigit 33 million pesos naman para sa rehabilitasyon ng busway station at iba pang kaugnay na gastusin. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.